Hello, magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali po kung saan ka man naroroon ngayon. Welcome po sa ating session ngayon. Ito po yung usapang pera para sa mga OFW. At saka ito yung programa na ginagawa natin on a regular basis, on a weekly basis para sa mga kababayan natin na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. And by the way, my name is PJ and kumbaga, hindi ako isang OFW but I've been to a lot of countries already in Asia, in Hong Kong, I've been to Macau, in Singapore, in Malaysia, in UAE, in Dubai, Abu Dhabi, Sharjah Al Ain, I've been there as well as Qatar. So I met a lot of OFWs already. So ngayon, yung naging programa natin to ng grupo natin yung ganitong klaseng sistema na we are educating a lot of OFWs when it comes to money management. Kasi personally, naging advocacy ko rin po siya na maitulong at maibahagi sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi when I was traveling, every time I travel sa iba-ibang bansa and I met a lot of OFWs, alam mo yung common lang yung nagiging reasons. And by the way, not to mention also pala, South Korea, I was there. Alam mo yung common profile ng mga OFW is, not a profile. When it comes to trabaho, marami namang magaganda yung trabaho, malalaki yung sahod, at mayroon din naman yung basic lang yung kinikita nila. But of course, andun pa rin yung idea na mas malaki pa rin ang kikitain nila compare sa pagtatrabaho sa ating bansa dito sa Pilipinas. And currently, while I'm doing this session, I'm here right now in the Philippines. At ito nga po yung programa po natin to educate. So lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ano ba talaga yung buhay pinansyal ng isang OFW? Paano ba nila ito ginagawa? So alam mo yun, bago po ako magsimula, of course babatiin ko po lahat po ng mga nanonood ngayon from different countries. So kung saan ka man naroroon ngayon, I hope na maganda yung kalagayan mo dyan, okay yung trabaho natin. Although nakakapagod naman talaga yung pagtatrabaho sa ibang bansa, pero sabi nga, there's no choice, so kailangan gawin para sa pamilya. Siya nga po ba? Diba? Tama nga po, diba? So ngayon, when I was traveling, sabi ko nga, marami akong nakikilalang mga kababayan natin. Ang tagal-tagal na nagtatrabaho sa ibang bansa, mayroon din namang bago pa lang. Kaso nga lang, at the end of the day, bakit ang problema pa rin ay pera? Diba? So, isa rin po sa isa sa mga sitwasyon na nakikita at na-observe ko. When I was in Dubai, alam mo yun, marami tayong mga kababayan doon ang lalaki ng sahod. Pero bakit walang ipon? Ito pa yung masaklap kasi wala nang ipon, lubog pa sa utang, lubog sa credit card. May mga nakikilala pa ako doon nakulong dahil sa utang. And I don't know, hindi lang pala ata yan Dubai kasi even in Kuwait, I was with one of my business partners just few days ago na pabalik ng Kuwait na ganun din pala ang nangyayari sa kanila doon sa Kuwait. Maraming mga OFW na nagsasala ng passport para lang makautang, then after that hindi na mabayaran. Yung iba naman, 'di ba, credit card, hindi nakabayad ng credit card, nakukulong. So alam mo yung mga ganong klaseng mga pangyayari nakakabahala na po bilang mamamayan na the main reason why you are there working abroad is para kumita ng pera, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero bakit sariling buhay ng mga OFW, buhay pinansyal, ay hindi siya nagkakaroon ng magandang takbo, or ibig sabihin hindi siya nagiging maganda? Ano kayong mga sanhi nito? So ngayon, bilang nanonood na OFW, isa sa mga nakikita ko pong dahilan bakit may mga ganyang klaseng concerns ang mga OFW is, number one is nakakalimutan magplano. So anyway, so sa session na to pag-uusapan po natin yan lahat na mga sanhi or mga causes bakit mayroong ganong klaseng problema ang mga OFW. At saka I'm pretty sure na makakatulong sa iyo to. Kumbaga, I'm doing this personally because this is my advocacy to help a lot of OFWs. Kasi sabi ko nga, for several years na umiikot po ako ng iba-ibang bansa kasi I'm doing trainings. Nakikita ko po kasi yung mga common na mga problema ng mga OFW. Nasabi ko na sana kayo po sana yung mga may chance na magkaroon ng magandang buhay. Bakit ang nangyayari? At the end of the day, kayo nagkakaroon ng, hindi naman lahat, not all, but majority ng mga namimit kong OFW na nagkakaroon ng financial problem.
pag-uwi na ng Pilipinas. So, ito po yung session na to is welcome po lahat dito na mga, lalong-lalo na mga OFW. So, we're doing this on a weekly basis. Pwede nyo po tanungin yung taong nag-invite sa iyo dito ngayon sa Zoom session po natin kung ano po yung araw at ano po yung oras na pwede po kayong makapag-attend. Kasi if you find it very important at saka pag naintindihan mo mamaya at nakita mong nakatulong sa iyo, pwede po kayong mag-invite ng mga kaibigan yung OFW to also to attend our session like this para po rin matulungan natin sila na maimulat sila sa katotohanan ng pagdating sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So once again, this is PJ. So let's start our session. So ngayon po nakikita nyo sa screen ninyo, nakalagay po dyan, okay, OFW, I'm an OFW with a plan, not okay, fine, whatever. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na may dalawang klase daw ng OFW or yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Una, may isang OFW na ang purpose is magtrabaho lang, magtrabaho. Kumbaga, ito yung sinasabi nating okay, fine, whatever. Diba? Na walang plano. Pangalawang OFW, ito yung OFW naman na pumunta ng ibang bansa na alam niya, iniwan niya yung pamilya niya, sinakripisyo niya yung sarili niya, nagsakripisyo siya para sa lahat-lahat, at siyempre sinabi niya sa sarili, hindi ako uuwi hanggat hindi ako aasenso. So, ibig sabihin, ito yung OFW na gusto talagang umasenso. Or in short, gustong kumita ng malaki, gustong yumaman, na pag-uwi ng Pilipinas, marami na siyang naipundang. So ngayon, anong klaseng OFW ka? Ikaw ba yung OFW na yung number 1 na okay, fine, whatever lang, walang plano? Or ikaw yung OFW na may plano at gustong umasenso? So yun po ang mga sasagutin natin ngayon sa session na to na tinatawag natin Financial Awareness for All OFWs. Okay? So una, bilang isang OFW, may mga mahahalagang tanong po ako sa inyo na kailangan nating mapag-isipan. So, unang question. So, may goal ka ba? Maraming OFW pumunta ng ibang bansa na walang goal, walang target. Ano ibig sabihin ng goal? May target number of years ka ba? Nasa sabihin mo na 10 years lang ako magtatrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos nito, hindi na ako babalik dito kasi ang purpose ko is kumita ng ganito, makapagpundar at uwi ng Pilipinas and I will settle down for good. May target savings ka ba? Okay, may sabi ka bang this year ang kailangan maipon ko ganito sa bangko? Okay, may target investment ka ba or pundar? Kailangan pag uwi ko sa Pilipinas, may ilang hektare na ako ng lupa na naipundar, may bahay na ako, may sasakyan ako, at saka may negosyo na ako na tumatakbo para sa akin. So, that is the number 1 question you need to think about. Number 2, just in case you need to go home to Philippines today, for good, are you financially prepared? Handa ka na ba? Let's say, for example, hindi man sa hinihingi natin, but what if papauwiin ka or whatever reason it is, uwi ka na ng Pilipinas at hindi ka na makakabalik ng ibang bansa, handa ka na ba financially? Pangatlo, if there is an emergency now in your family that needs financial assistance from you, do you have emergency fund ready to be sent to your family? So yun po yung tatlong tanong na kailangan maintindihan at ma-realize ng mga OFW na pagdating ng time na para sa iyo yung tanong na yun or sitwasyon na yan, kailangan handa ka. So, sa session na to, pag-uusapan natin para pagdating ng araw na yan at tinanong ka niyan or ikaw na mismo ang nasa sitwasyon na yan, ay hindi na yung tipo ang isasagot mo, hindi ko alam. Kasi majority ng mga OFW na napuntahan kong mga bansa, pag tinanong ko, ate, kuya, hanggang kailan po kayo magtatrabaho dito sa ibang bansa? Sasabihin nila sa akin hanggat kaya. Hindi po ganun dapat. Kailangan may plano ka. Diba? Okay. Balikan po natin yung mga rason bakit tayo nag-a-abroad. Based on studies, OFWs work abroad due to some of the following reasons. Una, education of their children. Pangalawa, to build a house. Pangatlo, to help the family. Pang-apat, to earn a bigger income. And panglima, to save for the future. At alam na alam ko, eto po yung mga common reasons bakit ka nagtatrabaho dyan ngayon sa ibang bansa. Tama po ba? Okay. So, but remember this. Mayroon tinatawag na cycle of the life of an OFW na hindi mo namamalayan, eto na pala yung sistemang kinagagalawan mo ngayon. Una,
You decided to work abroad. Pumunta ka ng ibang bansa, iniwan mo yung pamilya mo, then you started earning money, nagpapadala ka ng pera, then pagka end of contract mo, na-realize mo na wala ka palang naipon, babalik ka na naman pagtatrabaho sa ibang bansa, sasahod ka na naman ulit, magpapadala ng pera, remittance, then after that, end of contract ka na naman, wala ka na namang maipon. So can you imagine, paikot-ikot ang buhay ng isang OFW sa ganitong sistema? So ngayon, ang tanong, kailan nating tutuldukan yan? Kailan magtatapos to? Kaya nga, kasi bakit kailangan mo siyang desisyonan? Because this is the real and heartful truth. OFW is not a lifetime job or not a lifetime career. Hindi po kayo habang buhay magtatrabaho sa ibang bansa. Ang tanong, kung ganun na ganun ang cycle ng buhay mo dyan sa pagtatrabaho sa ibang bansa, anong klaseng buhay ang pinaglalaban mo? Anong klaseng future ang pinaglalaban mo? Tama po ba? So ngayon po, dahil nga dito sa katotohanan na ang pagiging OFW ay hindi panghabang buhay na career or trabaho, so kailangan natin maghanda. Alam mo bakit? Imagine, balikan natin ulit yung cycle ng pagiging OFW. Ilang years ka na nagtatrabaho sa ibang bansa? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, or maraming taon na. Bakit hanggang ngayon problema pa rin yung pera? Diba? So that's the very important question. For so many years working abroad, why money is still a problem? Actually, hindi lamang po ang mga nag-a-abroad ang may problema sa pera. Even yung mga nagtatrabaho lang dito sa Pilipinas, of course. But of course, the reality is that you are earning more compared to those who are working in the Philippines. Pero bakit problema pa rin pera? So pag-uusapan natin ngayon yung 4 na major reasons why many OFWs are struggling financially. Number 1, ito yung sinasabi nating emotional blackmail. So ano ibig sabihin ng emotional blackmail? Very best example. Kung ikaw, like for example, schedule ka ng pauwi ng Pilipinas, lalo-lalo sa mga magbabakasyon, diba, ngayong taon. Alam mo yung 1 month or 2 months before, ano yung pinagkakaabalahan mo na parang balisang-balisa ka, hindi ka mapakali. A lot of OFWs who are going back here in the Philippines are very busy collecting pasalubong. Okay, let's talk about pasalubong. Hindi po masama ang pasalubong, but pasalubong is basically culture, our culture or our practice. Diba? Unang-una, eto hindi naman masama magpasalubong. Ang hindi lang po maganda sa ginagawa ng karamihang OFW, inoobliga yung sarili kahit hindi kaya magdala ng pasalubong. Yun po ang hindi maganda. Kasi unang-una, naaapektuhan ang buhay pinansyal mo dyan. Marami dyan, let's say for example, nahihiya daw umuwi na walang bitbit. Yung iba mangungutang para pangdagdag sa dadaling pasalubong, para mas malaki yung box na ipapadala, para may masabi lang ang mga Pilipino or ibang mga kapitbahay mo doon or kamag-anak mo na abroad ka. Kasi takot kang mapagsabihan na nag-abroad ka pero wala kang bitbit kahit isa. Always remember this. Hindi kasama sa kontratang pinilapan mo ang pasalubong in the first place. Bakit mo inoobliga yung sarili mo? And in the first place, kung magdala ka man ng pasalubong, siguro para doon sa sariling pamilya mo, but not for others. Kasi hindi siya magandang practice. So ngayon, kung hindi ka magdala ng pasalubong, tanungin kita, may nabalitaan ka na bang OFW na namatay dahil walang pasalubong? Diba wala naman? So, ibig sabihin, don't oblige yourself to bring pasalubong kung hindi kaya. Huwag mangutang para lang magdala ng pasalubong. Okay? So, that's what we call emotional blackmail. Bakit sinabi natin emotional blackmail yan? Kasi, sabihin ng mga kamag, pag hindi ka nagdala ng pasalubong, di ba, magtatampo, etc., etc. Okay, that's number 1 example. Pangalawa, pagpapadala ng pera. So, eto may mga obligasyon tayo. The main reason why you go abroad is to help your family. But, hindi natin napag-aralan na ang pagtulong, lalong-lalo na pagdating sa pera, may limitasyon. Unang-una, may plano kang sarili mo para sa sarili mo or for your own, your personal plan, your future plan. Iba din yung sa family. Ngayon, yung sa family mo, may tinatawag kang mga regular obligations, diba? Magpapadala ka ng ganitong amount. Eto tanungin mo sarili mo. The first year na pumunta ka ng ibang bansa at unang-unang sahod mo at unang padala mo sa pamilya mo, can you still remember magkano? Isipin mo ngayon, magkano yung unang-unang padala mo sa pamilya mo? And right now, as of today, magkano ang last mo na padala? Ikumpara mo, tumaas or bumaba? Of course, tumaas. At that is one of the reason ba't hindi ka nakakapag-ipon. Kasi habang tumataas yung kita mo, tinataasan din ng mga umaasa sa Pilipinas yung gusto nilang ipadala mo sa kanila.
So ang mangyayari kasi doon, di ba, pag nagpadala ka, may hihirit. Ate, dagdagan mo naman ng 1,000. Kuya, dagdagan mo naman ng 2,000. Anak, dagdagan mo naman ng ganito. Di ba po? So ang mangyayari doon is kadalasan, hindi natin gusto, magdadaldal tayo. Bakit na naman? Ano na naman yung mga gastusin nyo dyan, etc., etc. Pero at the end of the day, magpapadala tayo kasi maawain nga tayo. Remember guys, if you don't learn how to say no, forget about your goal. Kasi unang-una, may sarili kang plano. Kaya nga, marami ang nagiging affected dito or naapektuhan or biktima nito dahil walang plano. Pag may extra na pera, napipilitan tayong ipapadala. Instead na ipang-iipunta natin or ipang-pupundar natin ng kung ano man yung project natin dyan sa ibang bansa. Dahil nga walang target, walang plano, ang nangyayari, kung may sobrang pera sa kamay, ay naipapadala lahat. Kasi para ayaw lang magtampo, etc., etc. So ito pang masaklap kasi nabablockmail tayo hindi ng ibang tao, kundi ng sarili nating pamilya. But remember, ikaw ang may hawak ng pera. Ikaw yung may karapatan ng pera. Kailangan ikaw yung magsasabi kung para saan yung pera na yan. At saka marami pang OFW base sa pag, alam mo yun, every time I talk to them. O bakit hindi natin i-audit yung perang pinapadala ninyo? Alam mo naman, pag tinanong mo daw kung saan napunta yung pera, magagalit pa. Guys, kayo po yung nagtatrabaho dyan, kayo ang nagpapakahirap dyan. Karapatan nyong malaman saan napupunta yung pera nyo. Kasi pag ang iisipin lang natin yung mga tampo-tampo ng mga kamag-anak natin, then forget about your goals. Forget about your dreams. Because that's a requirement. Kailangan marunong ka maghawak ng pera. Kailangan ikaw yung boss pagdating sa pera kasi ikaw yung kumikita. Kasi ikaw yung nagpapakahirap dyan. They don't understand how difficult and how hard is your job abroad. Kaya nga, etong number one na reason na to is yung emotional blackmail. This is the main cause why many OFWs cannot save money for their future. And that's number one. Ulitin ko, the solution for this, you need to learn how to say no. Kaya ang kailangan mo nga dito, tough love. Hindi ibig sabihin, pag tinipid mo yung pamilya mo, hindi mo sila mahal. Ang ibig sabihin lang yan, may plano ka for them also. Diba? So, yan po ang number one reason why many OFWs are struggling financially. So now, let's proceed to number two. Number two, ito yung sinasabi nating instant gratification and celebration. So, ito na. Alam mo yung time na palabas ka ng ibang bansa, diba? Nagsakripisyo ka and all, kaya ang mentality ng kadalasang mga Pinoy, hindi man lahat, but madalas is, ako yung naghirap, ako yung ganito, dati hindi ko ito nakakain, kakainin ko. Dati hindi ko ito nabibili, bibilhin ko. Dati hindi ko ito napupuntahan ko. Kasi, di ba, ako naman yung naghirap at all. Ang tawag natin dyan, you want to gratify yourself instantly. Excuse me. So, anong ibig sabihin nito? Kumbaga parang ganito, dati, nung hindi ka pa tumatagal dyan sa ibang bansa, nagtatrabaho, ordinaryong damit lang, okay ka na. Ngayon, ayaw mo nang magsuot pag hindi branded. Dati, isang pares lang ng sapatos, okay ka na. Ngayon, may pa-collection ka pa. Dati, yung ordinaryong cellphone mo, makaka-text, makakatawag lang, okay ka na. Ngayon, kung may mag-a-upgrade sa market, mag-a-upgrade ka rin. Ang tawag dyan, pag nag-a-upgrade ng lifestyle, nag-a-upgrade din lahat-lahat sa'yo. Diba? Hindi natin sinasabi na hindi mo i-treat yung sarili mo. Hindi natin sinasabi na hindi ka bibili ng mga bagay na gusto mo. Pero try to ask yourself, ano ba ang priority mo? Yung lifestyle mo ngayon dyan or yung pangarap mo na long term? Kaya nga uulitin ko, pag wala kang plano, pag wala kang target, malaki ang tsansa na magiging biktima ka ng ganitong klaseng instant gratification and celebration. Ito pa, hindi lang dyan kung nandyan ka sa ibang bansa. Pag umuwi pa ng Pilipinas, dinaig pa ang kandidato na tatakbo ng pagka-mayor. Magpapakain, magpapalitsyon para masabi lang na abroad ka, para masabi lang na may pera ka. Yes, pwede mong gawin yun pag may extra money ka for that. Pero kung ang ginagamit mo na pera ngayon is para pang plano mo sa future mo, then it's not a good practice anymore. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. In the first place, pag ikaw nagka-problema sa pera, hindi naman yan sila tutulong sa'yo. Diba po? Eto, sabi ko nga, pagdating sa pera, huwag mong iasa sa kahit kanino. Sarili mo lang dapat ang aasahan mo pagdating sa pagkita ng pera. Okay? So, instant gratification and celebration, sobrang napakalaking factor. Bakit hindi ka nakakapag-ipon at bakit hindi ka, bakit naaapektuhan or bakit nagkakaroon ka ng problema sa pera? Yung tipong, alam mo yun,
Ito nga yung sabi sa amin one time ng isang financial coach na sabi niya, habang nasa ibang bansa ka daw, kasabay ng pagtaas ng sahod mo, tumataas din ang hindi daw gasto, tumataas din yung yabang ng isang OFW. Masakit man aminin, pero totoo. Tama, di ba? So, hindi naman lahat. Hindi ko sinasabi na lahat. Pero majority, alam mo yun, kung dati, ganito, okay na siya. Ngayon, ayaw niya na ng mga ganyan. Correct? So, if you are changing your lifestyle kasabay ng pagtaas ng sahod mo, then to tell you honestly, you will have a money problem. And that's number 2. Number 3, ito yung sinasabi nating quitter mentality. Ang napakaganda kasi sa mga, lalo-lalo na sa mga bansa na very open is, napakaganda, maraming opportunity na pwedeng gawin ng isang OFW. Hindi lang sa trabaho, lalo-lalo yung mga nasa bahay lang. You have your cell phone right now, you can do online business, something. Kuha ka ng mga bagay-bagay na available dyan sa bansa mo, gold, damit, etc. Ibenta mo online. Diba? So, diskarte. Kasi in the first place, the main reason why you are there is not only to work, but to be prosperous. To have prosperity, to become financially, to become wealthy. Gusto mong yumaman, so you need to multiply your source of income. Don't close your mind to the idea na, okay na ako dito, kontento na ako sa ginagawa mo. Kasi pag yan ang sasabihin mo sa sarili mo, then you are the number 1 type of an OFW. Na okay, fine, whatever. Diba? Na sakto lang, okay na daw siya sa ganyan. Ang purpose siya lang doon, magtrabaho, magpadala. Yung cycle kanina, nakita mo, yun. But if you are an OFW na may plano at gusto mong umasenso, yumaman, diba, makabili ng ganyan, etc., then you need to open your mind to any other opportunities. But maraming OFW naman na ganon. Ang problema lang, number 3, quitter. Magaling lang sa umpisa. Diba? So magaling lang doon sa, excited lang sa una. Then after that, wala na. Okay, remember, quitters never win and winners never quit. If you are doing an opportunity right now na makatulong sa buhay mo, sa buhay financial mo, sa pamilya mo, then gawin mo siya. Paniwalaan mo, tuloy-tuloy mo lang yan gawin. Huwag kang titigil. Ang kailangan mo lang gawin is tatagan mo yung sarili mo. Okay? Gawin mo siyang parang, parang diversion ng homesickness mo. At least may pagkakaabalahan ka, may extra income ka pa. So, ulitin ko, number 3 reason why you are having money problem is quitter. Maraming opportunity, kaso nga lang napabayaan mo. Diba? Okay, that's number 3. And number 4, eto, hindi man lahat, but eto talaga ang mentality nating mga Pinoy. Hindi po ako excuse sa ganitong bagay because sometimes pag may pera, alam mo naman, diba? So that is why I keep on reminding myself. So this session helps me a lot also to remind myself that I have big plans. So, number 4, rich now, poor later attitude. One day millionaire na ugali ng mga Pinoy. Diba? Pag may bonus, pag may extra money, pag napunta sa mall, diba? Wow, ang ganda, 50% off. Diba? Sale. Ito, pag may sale, ang inisip mo yung na-discount mo, hindi mo naisip yung nilabas mong pera. That's your money. So, ang tanong, kailangan mo ba talaga yan? Kaya nga sabi ko, pag napunta ka ng mga mall and if you want to buy something, mayroon kang tanong na dapat itanong sa sarili mo. Una, tanungin mo kung gusto mo ba yan? Pag nasagot mo yan ng yes, huwag mo nang bilhin kasi 4 yung tanong na dapat mong itanungin na masasagot mo ng yes para ituloy mo ang pagbili ng bagay na yan. Pangalawa, kailangan mo ba yan? So, kung kailangan mo siya, if the answer is yes, huwag mo munang bilhin. May 2 questions pa. Number 3, kaya mo ba yan? Kaya ba yan ang budget mo? Kaya ba yan ang pera mo? So if you think na kaya mo siya, huwag mo munang bilhin kasi may last question pa. And the last question, okay, na dapat masagot ng yes is, gusto ba yan ni Lord para sa'yo? So anong ibig sabihin nun? Baka kasi may mga bagay-bagay na binibili mo na hindi naman importante, na may mas importante pa pala. So that is why you need to check yourself. So that's the 4 questions you need to ask before you buy something para maiwasan mo yung ganitong klaseng ugali, yung rich now, poor later attitude. Una, ulitin ko, gusto mo ba yan? Kailangan mo ba yan? Kaya mo ba yan? Or gusto ba yan ni Lord para sa iyo? So yun yung mga questions na dapat mong itanungin para maiwasan mo yung, alam mo yun, pag napunta ka ng mga malls or mga sales, bili ka ng bili. Pag uwi mo ng bahay mo, can you imagine, pag uwi mo mamaya or dyan ngayon sa bahay mo, tingnan mo yung tokador or cabinet mo. May mga bagay ka dyan na nandyan lang na hindi mo naman nagagamit, pero ginastos mo.
or ginastusan mo, di ba? So, rich now for later attitude is the number 4 reasons why many of OFWs are struggling financially. So that if you will not address this one, forget about savings, forget about your plans, forget about your goals. So, yan ang kailangan natin gawin. So, kanina pinakita ko yung cycle. So, ngayon, to be very comprehensive, para mas maintindihan mo at maklaro sa'yo, ang tawag kasi natin dyan, the rat race cycle. Why most people struggle financially. Kasi, di ba, you work so hard for the money, you earn income, your hard-earned income, then after that, your responsibilities like mga bills, then after that, eto kasi yung lifestyle, yung pinag-usapan natin kanina. Then after that, living beyond income, you spend everything you earn. Kaya wala kang naiipon. And that is why maraming OFW lubog sa utang. Tatrabaho ulit, kikita, magbabayad ng mga gasto, magpapadala sa pamilya and all. Then lifestyle, ubos-ubos ang biyaya, bukas na katunganga, utang ulit, trabaho ulit. So imagine the rat race cycle of an OFW that wala kang gagawin, kalimutan mo na yung mga pangarap mo. Okay? So, ngayon, bakit kailangan natin siyang i-address? But before that, gusto ko lang maintindihan ninyo na may dalawang klase ng pagkakakitaan or income. Ang number 1 types of an income is what we call earned or active income. Ano tong earned or active income? Ito yung sahod, salary sa trabaho mo kung nag-a-abroad ka. Kasi, active income is kikitain mo lang siya pag ginagawa mo. Kaya nga, no work, no pay. So remember, active income is temporary. Hindi siya habang buhay, hindi siya pangmatagalan. Kaya nga kailangan maging wais ka pagdating sa pagkita ng pera. If you are just only depending on active income, you need to do something to create the number 2 type of income, which is passive income. Ano naman tong passive income? Ito yung kumikita ka kahit wala kang ginagawa o wala ka nang gagawin. And most likely, ang income mo dito is nanggagaling sa mga naipundar mo, sa negosyo na ginagawa mo na kahit natutulog ka, ay kumikita ka. Maraming OFW hindi ito naiintindihan. Kaya kasi sabi nila, okay na ako dito, malaki naman kita ko. Hindi nila, number 1, hindi nila naiintindihan na hindi habang buhay yung pagtatrabaho sa ibang bansa. So therefore, active income is not lifetime. So that is why while earning active income, you need to build passive income. So, ito yung dalawang klase ng pagkakakitaan. So, ngayon, para mas lalo mong maintindihan bakit kailangan mong maging wais pagdating sa pera, kailangan masolusyonan yung 4 reasons why many OFWs are struggling financially because of the 4 phases of financial life. Para mas lalo mong maintindihan na hindi pala habang buhay tayo dito sa mundo ibabaw. Okay, in the 4 phases of financial life, every phase is the preparation to the next phase. Kaya tingnan natin mabuti. Number 1, learning. Ito yung nag-aral ka. Okay, you get a degree. Yung iba dito sa inyo ngayon, maybe tapos ng college or tapos ng high school. So whatever it is, so you educate. That's what we call learning phase. Kaya ka nag-aral kasi para saan? Para sa preparation for the next phase, which is our career or job. Nagnegosyo, nagtrabaho, trabaho sa ibang bansa, trabaho sa Pilipinas. Sa career or job, ito yung nag-umpisa tayong kumita ng income natin or what we call active income, kagaya ng napag-usapan natin sa previous slide. So, marami ang na-stuck dito or naging stagnant. Bakit? Akala kasi nila, yung trabaho nila is the end of everything. But remember, that's not yet the end because that is only the second phase of our financial life. Kasi, di ba sabi ko kanina, every phase is the preparation to the next phase. So, career or job is the preparation to the next phase of our life. Okay, and what is that? Investment. Pamumuhunan, pagpapalago, pagnegosyo. This is the preparation for the last phase. Kaya nga dito sa investment, ang kita natin dito dapat na binubuo or ginagawa is what we call passive income. Okay, but before that, maraming OFW are not so open-minded sa ganitong konsepto ng pag-i-invest, pamumuhunan, pagpupundar, pag-iipon, pagnenegosyo. Alam mo bakit? Eh sabi nila, anyway, wala akong time kasi, hindi ko linya yan, wala. Alam mo yun, okay naman yung trabaho ko, okay, nakalimutan nga nila na hindi habang buhay ang pagtatrabaho dyan sa ibang bansa. So, they consider investment as an option. Anyway, option ko naman. Eh, di ba ako naman to eh.
Kumbaga, huwag niyo naman akong pilitin, hindi ko nga gusto yan, hindi ko nga linya yan, wala pa akong oras dyan, bata pa naman ako, I have time ba, ganito pa yung priority ko ngayon, okay, no, walang problema. Ang investment po is not an option, it's not an option or it's not a choice. Actually, it's a requirement. Bakit? Yung last phase po, bakit kailangan mo mag-invest? Kasi ang tawag natin sa last phase is retirement. I'm not talking to your retirement benefit. Kasi in the first place, hindi naman natin pinag-uusapan yung retirement benefit dito. Ang tawag natin dito, retirement phase or retirement life. So, ibig sabihin magre-retire na ako? No, I'm not telling you na magre-retire ka. Pero pagdadaanan natin lahat yan. Ang ibig sabihin, you will retire by force. Let's say, for example, if you are already 60, 65, 70, what can you call to yourself? Anong tawag mo sa sarili mo? Do you think nagtatrabaho ka pa rin dyan sa ibang bansa? Ngayon pa nga lang, pagod ka na. How much more pag nagdidad ka na ng 60 or 70? Diba? So, ibig sabihin darating ang time, pagdadaanan natin lahat yan at ayan ang last phase natin. Ngayon, ang retirement ba option? Ang retirement ba choice mo? No. It will never your choice and it will never be your option, but it is a requirement to all of us. So therefore, since requirement pala ang pagre-retire, kailangan yung pag-i-invest is also a requirement. It's not an option. It's not a choice. Kaya maraming ang mga OFW na nag-retire na lang is miserable pa rin ang buhay pagdating sa pera. Bakit? Yung time na kaya pa nilang kumita, nandito pa sila sa phase 2, kumikita ng active income, they forgot, to prepare for their investment. Hindi sila nag-build ng passive income, hindi nila consider ang pagpupundar, pagpapalago, at pagnenegosyo. Kaya ang nangyari, nung tumanda na sila, umasa sa anak. Yung anak, hindi rin na-manage yung finances. So they both failed in their financial life. Kaya ang nangyari, alam mo yun, napakasaklap, is namatay na lang, may utang pa. So is that the life you want as an OFW? Hindi, di ba? So gusto nating mag-aasenso tayo. We want to be successful. We want to be, we want to live a life which is very abundant and at the same time happy. But how can you be happy if right now money is a problem? So kaya nga kailangan yung 4 phases of financial life, naiintindihan nating lahat ito. At para mas lalong klaro sa'yo, I want you to focus on this picture right now on your screen. Ang tawag natin dito physical development. Yung mga numbers sa baba, it represents our age. Okay, so 0 to 20, this is what we call growth years. Ito yung time that we learn, nag-aral tayo, di ba? And 21 to 29, ito yung tinatawag natin career years. Okay, the age of 20 above, so ito yung tinatawag natin, nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, nag-abroad, okay, and all, and we started to earn money. At the age of 30 to 50 bracket, ang tawag natin dyan, family years. We started to build our own family. Yung iba nga, hindi pa nga 30, may pamilya na. But, moving forward, so eto na yung age natin na 50. At the age of 50, ang tawag natin dyan, physical deterioration years. Ano ibig sabihin ng physical deterioration years? Ito yung nakakaramdam ka na ng pagod, sakit, iba, pananakit ng tuhod, rheumatism, arthritis, at lahat-lahat na lang ng panghihina sa katawan mo. Physically, we will deteriorate gradually. Wala kang choice pagdadaanan natin yan. And of course, at the age of 60, this is what we call retirement years. And the last but not the least, okay, the final destination, RIP, goodbye. Lahat tayo mamamatay. Sabi nga, we cannot change our destiny. This is our destiny. We'll all die. But we can change the direction towards our destiny. Bakit? Pwede naman tayong mamamatay na mahirap. Pwede rin tayong mamamatay na mayaman. So, ano bang gusto mo? Marami nagsasabi, PJ, ayaw ko ng mayaman. Ayaw ko ng maraming pera. Kasi hindi mo naman madadala yung pera mo sa langit. Wow, that's great. Totoo po yun. But, ang tanong, madadala mo rin ba ang kahirapan mo sa langit? Diba, you cannot bring both. You cannot bring your wealth to heaven. You cannot bring poverty to heaven. Ang tanong, patay ka na ba ngayon para pahirapan mo sarili mo? Diba, buhay ka pa naman? Then why not live a life of abundance? Correct? Kasi the more na mayroon kang abundant life, the more na makakashare ka sa iba. So, yun ang kailangan nating isipin. So, ngayon, ito yung may dalawang bagay na kailangan maintindihan ng lahat pagdating sa physical development because it will affect our financial life. Number 1 is expenses.
O makikita nyo yung line, yung straight line na yan, it represents expenses. Why? Habang bata ka, maliit lang yung gasto mo, pero habang tumatagal ang panahon, pataas ng pataas ng pataas ng pataas yung gasto mo. Kasi wala ka namang nabalitaan na yung kilo ng bigas is bumaba. Diba? Kung baga dati, 10 piso lang kada kilo, ngayon, 40, 50 na. Baka 10 years from now, hindi na kayang bilhin ng isang araw mo ng sahod ang 1 kilo ng bigas. Okay, and the second you need to consider is what we called our line of capacity to earn. So, ibig sabihin, habang bata ka, ang tsansa mong kumita ng malaki is mataas. Pataas ng pataas ng pataas. But there is what we call peak of our career. Okay, this is in between our family years and the physical deterioration years. Kasi bakit? Pagdating mo dyan, okay, there will come a time na gradually babagsak ang kakayahan mong kumita. Kasi bakit? It is dependent on your physical capacity. Parang ganito lang. Hindi ko sinabi yung kita ha. Ang sinasabi ko dito kakayahang kumita. Kasi ito yung highest potential natin na kumita. Yung iba nga hindi pa nga na-maximize. Correct? So ngayon, darating ang time na kahit ano palang gawin mo is wala ka ng kakayahang kumita. Parang ganito lang. Nag-apply ka sa isang posisyon, you are 30 years old, you are 50 years old, yung kasama mo namang ini-interview is 20 years old. Sa tingin mo, sinong pipiliin? Siyempre yung mas bata, kasi mas malakas. So that's what I'm trying to point out. There will come a time, kahit anong gawin mo, hindi mo na kayang kumita pa ng mas malaki. The chances of earning big is wala na. So, ngayon titingnan natin. If you are 30 years old right now, yung expenses mo supposedly is hanggang dito lang. At saka yung capacity to earn mo is dito. Okay? Ibig sabihin, may surplus. May sobra. Okay. Ang tanong, bakit walang sobra? Number one, hindi mo kasi na-maximize yung potential mo to earn. Nag-settle down ka lang sa one single source of income kasi sabi mo nga, sakto ka lang dyan, okay ka na dyan. Pero at saka at the same time, yung gasto mo nag-uumapaw. You are spending more than you are earning. Kaya ang nangyayari, maswerte ka na kung break-even ka, masaklap kung negative ka. Imagine, ang bata-bata pa natin, pero yung financial life natin negative na. Yun ang nakakabahala. Kasi pag hindi mo naayos yan, darating ang time, kahit na matanda ka na, negative pa rin yung financial life mo. Huwag naman sana. So bakit madalas na madalas walang surplus, walang sobra? Dahil sa pinag-usapan natin kanina, 4 reasons why you are struggling financially: emotional blackmail, right? Instant gratification and celebration. Tapos, ito pa yung sinasabi natin na quitter mentality plus the rich now for later attitude. So, those are the factors why there's no surplus. So, ang tawag natin sa line, itong peak of our careers, pababa, ito yung tinatawag nating planting season. Yung galing naman dito pataas, pagpatanda na tayo, ang tawag natin dyan harvesting season. So, the question is, what have you planted already? Or ano ba yung tinatanim mo ngayon para pagdating ng araw, may aanihin ka? Diba? So kaya maraming OFW is umuwi na lang ng Pilipinas, nagse-settle down hindi for good but for bad. Bakit? Walang naipon. Said yung naipon, wala na. Kumbaga nagpakahirap sa ibang bansa para sa wala. Hindi naman lahat, but majority. Kaya nga, we are doing this session para ma-educate ang lahat na kailangan pala nating pagandaan, umaksyon habang maaga. Huwag nating gawin yung parang saka na lang tayo gagawa ng paraan pag emergency na. Ganun pa naman tayong mga Pilipino, di ba? Na saka na lang gagawa ng paraan pag huli na ang lahat. So ngayon, dito mismo, alam mo, this is my turning point. I'm already 32 years old and my target retirement age is 40. So I have 8 years to work on it. So even I'm earning big right now compared to my, kumbaga, may mga investments ako ngayon. I invest in so many things, real estate, stock market. I have my own business and all. Kumikita, yes, but I still working hard because my target retirement is 40. I want to enjoy life early. I want to enjoy life na kaya pang makita or kaya ko pang ibigay sa pamilya ko yung gusto nila. And at the same time, I want really to enjoy life that I have. Kung mayroon akong naipundar, and I'm earning my passive income, I'm still young. And I can enjoy, I can go to places I want. Yung mapuntahan mo yung mga gusto mong lugar kasama pamilya mo. Diba? So yun ang gusto ko. That is why I'm really working on it. So yun ang din ang gusto naming maituro sa inyo, that you need to have a plan.
kailangan seryoso ka sa plano mo na andyan ka sa abroad. Remember, hindi basta-basta ang ginawa mong desisyon, iniwan mo pamilya mo, hindi mo kasama anak mo, hindi mo kasama asawa mo, hindi mo kasama pamilya mo, para sa what? Para in exchange to earn big. But the question is, are you really saving money? So if not, you need to learn from this session. And always remember this, huwag mong gawing emergency fund ang magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan mo. At huwag mong gawing retirement fund ang mga anak mo. That's not a good practice. Kaya maraming mga Filipino, ang mga, alam mo yon, pagdating ng retirement, nagiging pabigat sa mga anak. Huwag naman sana ganon. Build your own wealth. And the things you do in your spare time will either make you wealthy or make you poor. Totoo po yun. Diba? Let's say, for example, if you are watching TV, try to ask yourself, habang nanonood ba ako ngayon, is nakakadagdag ito sa kaalaman ko pagdating sa pera, o nakakadagdag sa ipon ko, or nakakatulong sa akin para umasenso ako? If the answer is yes, then go on. Continue watching TV. But if the answer is no, then why waste your time there? Right? Okay. Eto, dalawang klase ng OFW. Right now, you learned a lot already from our session. So, pipiliin mo pa ba yung OFW na etong sa left side na lifestyle ang iniisip, or si OFW nang iniisip is pag-iipon, pagpupundar, pagpapalago ng pera? So the answer is still yours. So nasa sayo yung decision, because anyway, hawak mo naman yung buhay mo. We are just here to guide you, to teach you everything na gusto mong malaman. And remember, poverty is not lack of time. It's a mismanaged time. Poverty is not a lack of money, but it's a mismanaged money. Totoo po yun. Kasi unang-una, pag sinabi mong wala kang oras para sa ibang opportunity, then try to ask me. We have the same 24 hours a day. But why still, a lot of people, yung mayaman, kasi diba, they are maximizing their time. Bakit maraming Pilipino or mga tao is naghihirap? Kasi hindi nila maximize ang oras nila. Pareho lang naman tayo may 24 hours a day, di ba? So yun po siya. And the value of money may go down, but financial knowledge will never go down in value. So that is why we are advocating this, teaching Filipinos working abroad na maging wais pagdating sa pera, na maintindihan at kailangan maturuan, magplano pagdating sa pera. So I hope that you learn from this session. Ngayon, ang gagawin po ninyo, try to go back to the person who invited you from this financial awareness session natin online. Kasi po, meron po kaming ginagawa ngayong project para sa mga OFW. It's an online project na pwede mong gawing part-time habang nagtatrabaho ka. So even wala kang time, actually pwede mo siyang gawin. Okay, sabi ko nga, hindi na ngayon rason yung walang oras, di ba? Kung ikaw yung klase ng OFW that you wanted to become successful. So, tuturuan po kayo nila nung ginagawa namin na online project that you can earn extra or part-time while working. Hindi po natin kukunin yung trabaho mo, hindi po natin siya aalisin yung career mo, but then dadagdagan lang natin yung pinagkakakitaan mo. At saka napakaganda niyan because there's what we call complete support system para po mag-guide talaga kayo. And if you have more questions about this, you can actually visit my page. Okay? Just search for PJ Premalion or my Facebook account kung may mga karagdagan kayong katanungan about sa financial awareness na pinag-uusapan natin. Or you can also contact the person na nagpasok sa'yo dito sa Zoom conference na ito para po mag-guide nila kayo, and they can also ask me question kung mayroon po kayong karagdagang katanungan if nahiya kayong magtanong directly sa akin. So, yun po. At saka maraming salamat po sa inyong panunood at saka sa oras na inilaan nyo para dito. And I hope na lahat ng natutunan natin pagdating sa pera, i-apply natin sa ating sarili, and at the same time, i-share po natin sa iba. So if you find this very helpful para sa inyo, I believe marami po tayong mga kababayan, kaibigan nyo dyan sa ibang bansa na nangangailangan din ng karagdagang impormasyon paano talaga ang gagawin dyan na pagdating na, lalo na pagdating sa pera. So you can invite them on our next session. Tanungin nyo lang po yung nag-invite sa inyo dito kung anong oras, anong araw po yung next session natin ng financial awareness. So I hope that you learned something about this. Okay, thank you very much. God bless you all, at naway maging matatag po kayo dyan sa buhay ninyo sa ibang bansa, kasi alam ko malayo kayo sa pamilya nyo. Don't you worry sa project na ginagawa namin ngayon. We can be your new family na pwedeng tumulong po sa inyo. So thank you very much. See you next time po. Bye!